Take note lang guys, si Leon, at si Alien ay iisa lang. At si China at Sona ay iisa din. Pasensya na guys, tinatamad na ako mag-edit. Ang kwento ay nakatakbo sa isang metropolitan na lungsod ngunit wala ng normal. Ang mga zombie ay nasa lahat ng dako, marami sa kanila ang naglalakad at umuungal sa harap ng isang supermarket. May ilan pang abala sa pagkain ng laman ng mga patay na katawan, isang nakakatakot na tanawin. Bigla, isang natatanging zombie ang lumitaw na may dalang pala sa kanyang kamay, hindi tulad ng iba, dumaan ito sa kanila at diretsyong naglakad. Para sa supermarket, isang kakaibang zombie ang bumukas ng pinto at pumasok. Maraming zombies ang gumagalaw sa loob ng supermarket at winawasak ang lahat. Ang ibang zombie ay tumingin sa paligid at ibinaba ang isang bag na dala niya mula sa kanyang balikat. Lumapit siya sa isang food counter at nagsimulang maglagay ng pagkain sa bag. Nang ang bag ay para sa isang tao, may isang zombie na humiling na bumalik ang zombie nang siya ay nasa pinto ng exit. Kung may nag-utos sa kanya na huminto at kumuha ng lata ng Coke mula sa rack ng Coke, ginawa ng zombie iyon at umalis mula sa supermarket. Pagkatapos, naglakad siya sa ibang daan na dumaan sa ibang mga zombie. Isang lalaki ang maingat na nagbukas ng pulang-puting lata na kinuha ng zombie para sa kanya. Ang mga bula ay sumabog na may banayad na ingay. Matapos uminom ng malalim, naramdaman niyang kumalat ang malamig at nakakapreskong likido sa kanyang pagod na katawan. Pansamantala siyang binigyang buhay habang nakaupo sa gilid ng bubong ng gusali. Tumingin siya sa zombie na nakaupo sa tabi niya. Ang ibang zombie na iyon ay isang puppet ni Ling na may pakiramdam ng tagumpay. Naisip ni Ling kung gaano na siya kalayo sa pagkontrol sa mga zombie kumpara sa mga nakaraang araw. Ang pangalan ng lalaki ay Ling, kahit na siya ay isang karaniwang estudyante. Nasa isip ko ang panahon nang lumitaw ang isang bagong uri ng virus sa kanilang lungsod kalahating buwan na ang nakalipas. Ang virus na iyon ay nagbago sa maraming tao at naging mga zombie o mga pinakamabaliw na nilalang na tanging kayang pumatay. Ang mga nakaligtas ay walang ibang pagpipilian kundi magtago na parang daga. Sobrang hirap nila para makaligtas. Walang duda na ang lungsod ay naging isang lugar ng mga patay. Sa loob ng ilang araw, sabay-sabay na naganap ang lahat ng mga masamang bagay na ito. Isang magandang bagay ang nangyari kay Link nang mapagtanto niyang kaya niyang kontrolin ang mga zombie. Si Link ay may ilang mahika, kaya niyang kontrolin ang mga halimaw na ito gamit ang kanyang mahikang panghampas at nakapatay siya ng marami sa kanila. Alam ni Link na kaya niyang kontrolin ang mga zombie dahil mayroon siyang kapangyarihang magtatag ng koneksyon sa pagitan niya at ng mga zombie. Ang mga zombie ay walang iba kundi mga puppet at hindi sila makapag-isip, kaya't siya ang may kontrol. Mas madali para kay Lane na bumuo ng koneksyon sa pagitan nila at gamitin sila bilang kanyang mga puppet. Natagpuan ni Link ang kanyang kapangyarihan nang siya ay nasa isang eskinita at napalibutan ng ilang zombie na nais siyang patayin. Gayunpaman, hindi nagtagumpay ang mga zombie dahil pinatay sila ni Lin. Napagtanto ni Link na nakakuha siya ng ilang iba pang kaalaman tungkol sa mga zombie sa paglipas ng panahon, kaya't nagkaroon si Link ng kontrol sa kanyang hukbo ng puppet mula sa isang tiyak na distansya. Ang kumpiyansa ni Link sa kanyang mga extra ay lumakas. Ang mga ordinaryong mahika ay bumuo sa kanya habang sinisipsip niya ang huling patak mula sa lata ng Coke na may matibay na determinasyon. Naniniwala siyang makakalusot siya sa mapanganib na lugar na pinamumuguran ng mga zombie nang walang sugat at lalabas sa kabila nito na buo. Hawak ang isang luma at punit-punit na litrato sa kanyang kamay. Tumingin si Link sa larawan ng kanyang sarili at ang isang batang babae na nakasuot ng kanilang uniforme sa paaralan. Walang duda, siya ang kanyang mahal na kaibigan. At siya ay determinado na hanapin siya. Bumulong siya sa batang babae sa larawan, nangako na gagawin ang lahat ng kanyang makakaya upang mahanap siya at muling magkita sa lalong madaling panahon. Inutusan ni Ling ang kanyang army puppet na bumalik sa kanilang pansamantalang tirahan at nagsimulang maglakad. Binanggit din niya na muling aalis sila sa susunod na umaga. Si Ling ay natutulog. Bigla siyang nasaktan nang marinig ang tunog ng kanyang telepono. Sumagot siya sa tawag at narinig ang isang boses sa kabilang dulo. Binalaan siya ng boses na huli na at dapat na siyang magising. Si Ling, na medyo groggy pa, ay sinubukang alamin kung sino ang tumawag. Ngunit sinabi ng boses na siya ay nasa sasakyan at bumili ng ribs para kay Link upang magluto ng masarap na pagkain sa gabi. Napagtanto ni Lee na ang tumawag ay talagang si Link at sinubukan niyang sabihin kay Leon na matagal na niyang gustong magtanong tungkol sa isang bagay. Ngunit hindi niya natapos ang isang pangungusap dahil ininterrupt siya ni Leon. Nag-excite si Link at sinabi kay Leon na hindi pa niya nasasabi ang gusto niyang sabihin. Tinanong siya ni Leon kung ano yon, ngunit hindi makapagsalita si Link. Sa halip, sinabi niya kay Leon na magiging sino man siya na gusto nito. Tinawag ni Link ang pangalan niya, na gustong sabihin na mahal niya ito, bago pa siya makapagpatuloy ng pangungusap.
Narinig niya si Yearly na tinatawag si Leon ng paulit-ulit, ngunit tanging ang sigaw at pagsasabi sa kanya na tumakbo ang narinig niya. Bigla siyang nagising sa kanyang kama at napagtanto na ito ay isang panaginip lamang. Naalala rin niya na araw ng sakuna iyon at labis niyang na-miss si Yearly Leon. Sa kabutihang palad, mahusay na naihanda ni Ling ang zombie puppet isang araw bago ang insidente, kahit na pagod na ang zombie puppet. Nakaramdam ng pagkabigo si Ling kaya't pinayuhan siyang mag-relax, ibinigay niya ang isang susi sa puppet at inutusan itong simulan ang makina. Panahon na para sila'y umalis, lumabas si Ling mula sa kanyang bahay at napansin na ang bahay ni Leon ay nasa kabila ng kalye, ngunit ito ay puno ng mga zombie. Naisip niyang delikado ang subukang dumaan sa daang iyon dahil may daan-daang zombie sa kalsada na naglalabas ng nakakatakot na tunog. Narinig ni Ling ang isang tao na humihingi ng tulong at naisip ang lumapit sa direksyong iyon, ngunit ang mga zombie ay lumingon at bumalik patungo kay Ling at sa kanyang puppet na umuungal. Sa kabila ng lahat, nagawa ni Ling at ng kanyang puppet na lokohin ang mga zombie at naghanap ng silong sa tabi ng isang sasakyan. Natagpuan nila ang isang hagdang bato at nagpasya silang gamitin ito upang lokohin ang mga zombie. Gayunpaman, napansin nila ang dalawang tao na umiiyak at humihingi ng tulong. Naisip ni Ling na hindi magandang ideya na lumapit. Roy para sa tulong sa oras na iyon dahil ito ay makakaakit ng mas maraming zombie, sa kasamaang palad, ang kanyang mga iniisip ay naging tama. Ang tunog ng mga tao na humihingi ng tulong ay nakahatak sa mga zombie patungo sa kanila. Ang mga zombie ay bumasag sa gate at inatake ang mga walang kalaban-laban na tao. Sila ay sumigaw ng labis na malakas at puno ng kawalang kapangyarihan, ngunit ito ay nalunod sa ilalim ng mga ungol ng zombie. Si Ling ay nakakaramdam ng kalituhan, hindi niya maintindihan kung bakit hindi siya ramdaman ng anumang awa at ang kanyang puso nang ang mga zombie ay kumain ng dalawang tao ng buhay. Hindi lang iyon, naramdaman din niya ang isang kakaibang koneksyon na sinubukan niyang alamin kung ang damdaming iyon ay isang uri ng kasiyahan. Nais niyang malaman kung ang kanyang ugnayan sa kanyang army puppet ay nakakaapekto sa kanyang pagkatao. Lahat ng mga damdaming ito ay nag-udyok sa kanya na magmuni-muni. Pinilit niyang unawain na kailangan niyang gamitin ang kanyang espesyal na kapangyarihan. Napagtanto ni Ling na hindi niya kayang iligtas si Yearly nang wala ito. Ang zombie puppet ay inutusan ni Ling na hanapin ang kalye sa malapit. Naisip niya na dahil nandyan ang bahay ng alien, hindi siya makakalayo, pero may mga zombie sa labas at sa lahat ng dako, puno ng kakaibang tunog ang mga kalye. Bigla, nakita ni Ling ang isang malaking pulang bus na may numerong 618, ngunit ito ay nasa napakapangit na kondisyon, kaya't naisip ni Ling na maaaring nagkaroon ng aksidente sa sasakyan. Ngunit nag-aalala siya para sa mga pasahero sa loob, inisip niyang baka natrap sila roon at namatay. Gayon din, nagiging mga zombie na sila sa puntong iyon. Inutusan ni Ling ang kanyang puppet na kumilos ng mabilis, ngunit bigla siyang tinamaan ng isang ideya. Inutusan niya ang puppet na huminto at naalala na palaging sumisigaw si Yeling at nahuhuli ang boss na 618 tuwing dumarating siya para makita siya habang siya ay nalulumbay sa kanyang mga iniisip. Ipinahayag ng zombie puppet ni Ling ang isang pagnanais. Kailangan na niyang sumakay sa bus at nagawa niya ito bago pa makapag-stop si Ling. Wala nang ibang pagpipilian si Ling kundi sundan ang puppet sa ilalim ng bus kung saan nakita niya ang isang babae na nakatalikod. Napagtanto niyang ito talaga si On at hindi niya mapigil ang banggitin ang pangalan niya. Gayunpaman, sa kanyang pagkabigla, siya ay naging isang zombie alien na humarap at nagsimulang lumapit kay Ling. Ang kanyang mga mata ay nagniningning ng pula at ang kanyang mukha ay nakasimangot sa isang malupit na ekspresyon. Nagsimula siyang sumigaw at tumakbo patungo kay Ling na malinaw na may balak na atakihin siya. Mayroon siyang labis na galit sa kanyang mga mata at brutal na inatake ang zombie puppet ni Ling. Tinaga ang tiyan nito gamit ang kanyang kanang kamay. Nagulat si Lane sa kanyang nasaksihan na karahasan at sa kakayahan ng alien na gawin ito. Malubhang nasugatan ng zombie puppet at ang mga sipa ni Union ay nagpalipad dito ng malayo sa bar. Biglang nakaramdam si Ling ng kakaiba. Napagtanto niyang ang ibang mga zombie sa bus ay nahawahan si Leon. Determinado siya na alam niyang kailangan niyang mag-isip ng isang mahusay na bagay. Naglaan na siya ng maraming pagsisikap upang mahanap si Leon at hindi niya maaring sayangin ang lahat ng iyon. Isinasaalang-alang din ni Ling na kung ang alien ay kayang patayin ang kanyang army puppet, maaaring tumakas siya. Nakatuon si Ling at malinaw ang kanyang iniisip. Nais niyang makuha ang kontrol kay Leon muna upang mailigtas siya. Sinubukan ni Ling na maramdaman ang espiritu ni Leon gamit ang kanyang mahiwagang kapangyarihan.
Pinalaya ang kanyang sariling espiritu upang hanapin ang kanya. Halos naabot ng espiritu ni Link ang mga alien, ngunit nang buksan ng kanyang espiritu ang mga mata nito, sila ay nakamamatay at tila apoy. Ito ay nagdulot ng pagkawala ng mental na balanse ng espiritu ni Link sa isang sandali, at sinugod ito ng espiritu ni Year Leon. Pareho silang bumalik sa realidad na may malubhang pinsala si Link, sa kabila ng katotohanang si Link ay nasa maraming panganib. Talagang naunawaan kung ano ang nangyari, kaya't muling pinakawalan niya ang kanyang espiritu gamit ang kanyang kapangyarihan at pinayagan itong maabot si Yearly Leon sa kanyang espiritu. Napagtanto niya na ang espiritu ni Yearly Leon ay tumatanggi sa sarili nito sa mga sandaling iyon, na nagpapahirap sa kanya na makuha ang kontrol sa kanyang espiritu. Gayunpaman, ang espiritu ay napakamaingat at naniwala na kung makakabawi si alien ng kanyang kamalayan sa sarili, magiging maayos siya. Ito ang tanging paraan upang maiwasan siyang maging zombie. Ang espiritu ni Link ay determinado at sa kabila ng maraming pagkakataon ng pagkabigo, pinili nito ang landas na makabalik kay Yearly sa kanyang normal na estado. Nauunawaan ng espiritu ni Link na kung hindi tatanggapin ni Leon si Link, siya ay magiging zombie, kaya't nagpalabas ito ng ilang mahika na panghampas upang makuha ang kontrol kay Yearly Leon, umaasang magtatagumpay. Sa wakas, nagtagumpay ang espiritu ni Link na makuha ang kontrol sa iyong espiritu ni Leon. Sa katotohanan, nagawa ni Link na tawagin akong Leon at siya ay nakapagpahinga ng may ginhawa habang pinapanood niya ang dayuhan na lumapit sa katawan ng isang zombie puppet. Naramdaman niya na may iba pang layunin ito. Sa kabila ng kanyang mga pagtutol, nagpatuloy siya sa paglapit, diretso sa likod ng utak ng puppet, na kumpirma ang mga hinala ni Link. Nang natuklasan ni Leon ang isang tabletang hugis gel na pula mula sa ulo ng zombie, bagamat nag-aalinlangan, pinilit ni Link si Year Leon na kainin ang gel. Sa kanyang gulat, agad itong ginawa ni Link at naramdaman niya ang isang pakiramdam ng ginhawa na bumuhos sa kanya at nakita niyang si Year Leon ay nakaramdam din ng pareho. Si Link ay labis na natutuwa, ang gel ay talagang kahanga-hanga. Bigla, parehong si Year Leon at Link natagpuan ang kanilang mga sarili sa isang tahimik na lugar. Si Yearly ay lumitaw na pagod at malungkot, may mga punit na damit at dugo na bumabalot sa kanyang katawan, ngunit ang kanyang mga mata ay patuloy na nag-aalab sa determinasyon. Inabot ni Link ang mukha ng alien at dahan-daang hinawakan ito, ipinapahayag ang kanyang malasakit sa kanya at nangangako na makahanap ng paraan upang mapabuti ang mga bagay. Habang si Link ay nagbabalik kay Yearly, ang kontrol ng mahiwagang panghampas ay humiwalay at muling nakuha ni Yearly ang kanyang sarili at si Dominic. Sa buong lakas, sinubukan ni Link na itaboy si Leon kahit na si Link ang pinakamatalino sa lahat. Napagtanto niya na hamina ang kanilang espiritual na koneksyon at alam niyang susubukan na namang patayin siya ni Leon. Hindi papayagan ni Lincoln na mangyari iyon, kaya't panyanatag niya ang kanyang sarili at nagtuon sa kanyang lakas. Samantala, si Leon ay malapit ng sumugod, ngunit pinagsama niya ang lahat ng kanyang lakas at muling nakuha ang kontrol kay Leon. Nagawa niyang pakalmayin siya muli. Pagkatapos noon, gusto ni Ling na dalhin si Alien sa isang lugar upang tulungan siyang malinis at magpalit ng damit. Nasa labas sila ng tindahan ng damit ni Shin nang mapansin nila ang mga zombie na naglalakad sa harap ng tindahan. Nagulat si Ling sa asal ni Leon. Tila determinado siyang atakihin ang mga zombie at kolektahin ang lahat ng mga gel na sa tingin ni Link ay nagbibigay ng kasiyahan kay Leon. Kinuha niya ang kanyang kutsilyo at ipinahayag ang kanyang intensyon na sumama sa alien, ngunit hindi siya handang maghintay habang nag-iisip si Ling tungkol dito. Inatake niya ang mga zombie at mabilis na natalo ang mga ito. Napagtanto ni Ling na kung hindi siya magpapabuti, mawawalan siya ng kontrol kay Leon. Kung papatayin siya ng alien, hindi na siya makakatulong sa kanyang makabawi. Tiyak na siya ay napakataimtim at patuloy na nakikitungo sa mga zombie. Si Ling ay nawala ng isip, naunawaan niya na kung hindi siya makakasabay sa alien, mawawala siya sa kanya magpakailanman dahil hindi niya siya matatagpuan sa malawak na lungsod. Kaya't nagpa siya si Ling na tulungan si Leon at magkasama silang nakipaglaban at tinalo ang ilang mga zombie. Pareho silang lumaban ng may tapang at natalo ang lahat ng mga zombie sa kanilang daraanan. Dito ay ganap na siya na ang kanyang kutsilyo at nagmasid taon-taon sa pagkolekta ng mga gel mula sa utak ng mga zombie na may determinasyon. Hindi maiwasan ni Lane na magtaka tungkol sa kahangahangang epekto ng mga gel sa Yeli. Napagtanto rin niya na habang humaharap sa mga zombie, wala siyang naramdaman na takot at ang ilabas ni Yeli ang kanyang galit. Si Link ay tila na impluwensyahan nito. Bukod dito, ang pagkonsumo ng mga gel ay tila ibalik ang sigla kay Ling na nagbigay sa kanya ng makabuluhang lakas. Nang sa wakas ay makarating sina Ling at Yearly on sa tindahan ng damit. Natagpuan nilang ito ay walang tao. Nag-aalangan si Ling kung aling damit ang pipiliin at habang siya ay nag-iisip, tila naligaw ng isip si Yearly on. Napansin nila ang isang banyo at nang malaman ni Ling na abala si Yearly on, tinulungan niya itong mag-refresh at magpalit ng damit.
Oo, bumalik si Leon sa bahay ni Ling. Mukhang kalmado si Ling sa labas, pero may tagong pakiramdam ng hindi pagkakaayos na hindi niya maalis. May nararamdaman siyang may bumabagabag sa kanya. Sa kabilang banda, namangha si Ling sa mga kapansin-pansing epekto ng Jollibee na ginamit niya noong nakaraang araw. Sa kabila ng kanilang pagkakalayo, patuloy pa rin na naramdaman ni Ling ang matibay na espiritual na koneksyon sa Jollibee, na tila nagpatuloy ito kahit habang siya'y natutulog. Bigla na lamang narinig ni Ling ang isang mahina na tunog na nagmumula sa katawan ni Union, na nag-udyok sa kanya na magtaka kung sinusubukan ba nitong ipahayag ang kanyang mga saloobin sa kanya sa isang bagong misteryosong paraan. Hindi maiiwasan ni Ling na isaalang-alang ang posibilidad na si Yeli Leon ay nangangailangan ng sustansya at siya ay nawala ng sarili sa kanyang mga iniisip. Naisip niya kung paano silang dalawa ni Yeli Leon ay nagawang pumatay ng maraming zombies at kung paano si Leon ay kumain lahat ng mga gel na nakuha nila mula sa mga utak ng mga zombie, ngunit hindi niya maalis ang pakiramdam na may seryosong mali. Sa simula, siya ay labis na mahina at nakahiga sa lupa, kaya't kinailangan ni Ling na dalhin siya sa isang kalapit na silid. Labis na nag-aalala si Ling kay Yellen dahil dati na niyang nawala ang kontrol sa kanya ng ilang beses, na maaaring maging napakamapanganib. Alam niyang kailangan niyang gawin ang lahat para sa kanya. Upang mapanatili ang kontrol sa koneksyon sa pagitan niya at ni Yellen, sa karagdagan, naramdaman niya na ang natatangi at kamanghamanghang kapangyarihan ng utak ay nagbago sa kanilang dalawa habang lumipas ang panahon. Unti-unting nagising si Union at natagpuan ang kanyang sarili na nakaupo sa kanyang kama. Lumapit si Ling, ang pag-aalala ay maliwanag sa kanyang mga mata, at tinanong ang tungkol sa kanyang kalagayan, subalit walang tugon mula kay Yellen. Napansin ni Ling na ang mga mata ni Ling ay bumalik na sa kanilang normal na itim na kulay mula sa nakakatakot na pula, ngunit tila hindi pa rin siya ganap na bumalik sa kanyang karaniwang sarili kahit na siya ay mukhang mas masigla. Pinaghihinalaan ni Ling na ang pag-inom ng gel ay nagdulot ng isang mutasayon sa katawan ng alien. Gayunpaman, higit pa ito sa isang mutasayon, ito ay isang makabuluhang pagbabago sa ebolusyon. Hindi lamang kumain ang alien at iba pang mga zombie at umunlad, ngunit ang virus ay tila partikular na tuso. Ang pagkaunawang ito ay nag-udyok kay Ling na maging labis na maingat. Iniisip din niya na walang sino man ang makakapansin na siya ay dumaranas ng ganitong malalim na pagbabago. Nang unang makatagpo si Ling kay Leon sa isang napakamahina na estado, ang kanyang unang instinct ay ang maghanap ng kanlungan sa mga bundok kasama si Leon, umaasang makakatakas. Sa kabila ng mga nakatagong panganib, mabilis na napagtanto ni Ling na ang planong ito ay may mga kakulangan. Nagdala ito ng panganib ng gutom para sa kanila. Ang pagkaalam na ito ang nag-udyok kay Ling na muling pag-isipan ang kanyang estratehiya. Napagtanto niya na ang kanilang pinakamainam na pagkakataon para sa kaligtasan at pag-unlad ay nasa loob ng mga lungsod na sinalanta ng mga zombie. Habang siya ay lumalaban upang makaligtas sa atake ng zombie, umaasa siya sa mga supply na kanyang dinala. Mahabang kasama ang pagkain, tubig, isang flashlight, mga lubad, at iba't ibang armas, ngunit ang pambahay na kutsilyo na dala niya ay hindi nagbigay ng tiwala pagdating sa tibay, kaya alam niyang kailangan niya ng mas magandang kutsilyo. Doon niya naisip na ang isang pamilya ng Lens ay kilala sa paggawa ng mataas na kalidad ng mga kutsilyo at may tindahan na malapit. Sa gitna ng lahat ng ito, hindi niya maiwasang isipin ang tungkol kay Lin mula sa kanilang barangay na sobrang bait at labis na hinahangaan ng mga lokal na batang lalaki. Mayroon din siyang impresyon na ang dalaga ay tila marupok, kaya nag-aalala siya sa kakayahan nitong makaligtas sa isang atake ng zombie. Natatakot siya na baka mahawan siya at hindi makalabas ng buhay hanggat nandyan ang alien, kaya't nagpa siya silang pumunta sa tindahan ng kutsilyo at kumuha ng magagandang armas mula roon. Samantala, si Lin ay nagpapahinga sa isang tindahan habang ang kanyang kaibigan ay naghahanap ng isang bagay. Habang siya ay tumitingin gamit ang binoculars, napansin niya sina Ling at Yearly na papalapit sa tindahan ng kutsilyo kung saan sila ay nakatayo sa labas. Ang tindahan ay tila labis na nasira. Isang kaibigan ni Link ang nag-udyok sa kanya na magising nang makita silang papalapit. Nagising si Link, kinuha ang binoculars, at sinubukang tukuyin ang mga papalapit na tao. Gayunpaman, hindi sigurado ang kanyang kaibigan sa kanilang pagkakakilanlan, na nagmumungkahi na maaari silang ibang mga nakaligtas. Si Lin ay labis na nalulumbay sa kanyang mga iniisip na halos hindi niya narinig ang sinasabi ng kanyang kaibigan. Siya ay abala sa kanyang mga iniisip. Habang sinusubukan niyang alalahanin kung saan niya nakilala ang lalaking pumasok sa kanyang tindahan, ang kanyang kaibigan ay nag-aalala tungkol sa isang pang-akit. Paano kung bigla na lang kunin ng dalawang hindi pamilyar na tao ito? Biglang bumalik si Lin sa katotohanan at nagbigay ng payo sa kanyang kaibigan kung paano haharapin ang sitwasyon.
Binalaan niya siya na huwag sumigaw dahil maaari itong makaakit ng mas maraming zombie kaysa sa inaasahan. Nanalangin sila para sa kanilang kaligtasan at binigyang diin ang tindi ng mga posibleng panganib na maaari nilang harapin. Bukod dito, siniguro niya sa kanyang kaibigan na walang ordinaryong tao ang makakaalam tungkol sa kanyang nakatagong kutsilyo at espada. Itinago niya ang kanyang kutsilyo sa isang lihim na lugar upang matiyak na hindi ito matutuklasan habang sila ay naglalakad. Ang tindahan, oo, nagsimula si Leon na maghanap para sa lugar ng trabaho at hindi nagtagal ay natagpuan niya ang isang opisina ng mga kawani, ngunit natagpuan niyang nakasarado ang pinto mula sa loob. Kumatok si Ling sa pinto, tinatawag kung may sino man sa loob. Nang maramdaman niyang may kakaiba, inutusan niya si Yearly na mag-ingat. Biglang umabot ang isang malakas na ugong mula sa loob at isang halimaw na kamay ang sumabog sa pinto, umaabot patungo kay Ling. Umugong at nagkaputol ang pinto habang napagtanto ni Ling na humaharap sila sa isang mutant na zombie. Ang demonyal na sigaw nito ay nagbigay ng panginginig sa kanilang mga gulugod na walang duda sa nalalapit na panganib na kanilang kinakaharap. Nakita ni Ling ang isang kamay na lumabas sa pinto at narinig niya ang isang malakas na sigaw mula sa likod ng pinto. Agad niyang kinuha ang kanyang kutsilyo mula sa bulsa at inutusan ng alien na manatili sa likod niya. Gamit ang kutsilyo, pinutol ni Ling ang kamay na lumabas sa pinto, pagkatapos ay pinilit na itinulak ang pinto laban sa mga binti ng nilalang at sinipa ito sa kanyang mga tuhod. Sumigaw si Ling habang umuungal ang mutant na zombie bilang tugon, sa kabila ng kanyang mga pagsisikap na saksakin ang mutant gamit ang kutsilyo. Tumayo ang nilalang at sinipa siya palayo. Napagtanto ni Ling na ang mutant ay labis na makapangyarihan habang ang mutant ay umuusad patungo kay Ling, umuungal ng malakas at sinamantala ang pagkakataon upang atakihin siya. Ang mutant mula sa likuran ay tinaga ang kanyang dibdib gamit ang kanyang kaliwang kamay. Ang mutant na zombie ay nawala ng kaliwang kamay at may malaking butas sa kanyang dibdib. Sa kabila ng kanyang mga sugat, napagtanto ni Ling na siya ay nananatiling napakalakas. Sa kawalan ng ibang opsyon, pinagsama niya ang lahat ng kanyang lakas at muling inatake ang mutant gamit ang kanyang kutsilyo. Sa pagkakataong ito, tinamaan niya ang ulo ng mutant at matagumpay na natalo ito, subalit napagtanto ni Ling na siya ay napakalapit na sa kamatayan. Habang siya ay tumingin sa paligid, nakita niya ang maraming katawan at naisip ang lawak ng pagkawasak na dulot ng mutant. Bigla, nakita ni Ling siya, kahit na naroon siya, iba ang kanyang layunin. Pumunta siya sa ulo ng mutant at kinuha ang isang berdeng gel. Nais sanang kainin ito niya, ngunit pinigilan siya ni Link dahil nais niyang suriin ang gel muna. Maingat na sinuri ni Link ang gel, napansin na ito ay naglalabas ng mas maliwanag na liwanag kumpara sa karaniwang gel ng zombie. Napagtanto niya na maaaring ito ay nagpapahiwatig ng mas mataas na konsentrasyon ng virus, kaya't napagtanto niya ang pangangailangan na maging mas maingat. Nag-isip din si Link tungkol sa kahalagahan ng paghahanap ng ligtas na lugar para magpahinga sakaling kainin ang gel at sumuko sa mga epekto nito. Kinilala ni Link na maaari rin siyang maging isang mobile link. Agad na bumulong si Lien na hindi sila makakapagpatuloy nang hindi muna nakakakuha ng mga armas habang tinitingnan nila ang mga maayos na gawa na armas na nakadisplay. Lumaki ang pananabik ni Link, hindi niya maiwasang kilalanin ang pambihirang reputasyon ng tindahan ng kutsilyo ni Wing. Hindi maiwasan ni Lane na pag-isipan na kung ang mga armas na ito ay ibebenta sa pampublikong pamilihan, tiyak na aabot ito ng libu-libong unti-unti dahil sa kanilang napakagandang pagkakagawa. Biglang tumama ang paa ni Link sa isang matigas na bagay habang siya ay nalulumbay sa pag-iisip, parang may nakatagong compartment o imbakan. Binuksan ni Link ang tile at natagpuan ang isang kamangha-manghang bagay. May mga totoong pang-ukit at kutsilyo na parang ang mga sandatang iyon ay kamangha-mangha at napakamakapangyarihan dahil nakatago ang mga ito, kaya't kinuha niya ang mga ito matapos kolektahin ang mga armas. Nang lumabas si Ling mula sa tindahan, si Lin ay tumingin gamit ang kanyang binoculars at napansin na kinuha ni Ling ang kanyang minamahal na pang-ukit. Na puno ng galit at pagkabigo, naglabas siya ng isang nakabibinging sigaw, "Ling!" Naguguluhan sa biglaang pagsabog ng kanyang kaibigan, siya ay nawala ng ideya kung ano ang nangyari. Bigla niyang naisip na ang dalawang individual na bumisita sa kanyang tindahan ang responsable sa pagpatay sa mutant at pagnanakaw ng kanyang premyadong pang-ukit. Naglakbay siya patungo sa tindahan upang makuha ang partikular na pang-ukit na iyon at ngayon ay naaga na ito sa kanya. Ang pagkaalam na ito ay nagpasiklab ng kanyang galit. Upang mapawi ang kanyang galit, pinaalalahanan siya ng kanyang kaibigan na ang pang-ukit ay nawala na at ang mga salarin ay hindi maaaring mga ordinaryong tao dahil pinatay nila ang isang mutant. Si Lin ay nagngangalit matapos matuklasan na ang kanyang pinaghirapang pang-ukit ay ninakaw.
Ibinulalas niya sa kanyang kaibigan ang kanyang malalim na pagkabigo sa pag-iisip na may kukuha ng isang bagay na inalagaan niya sa loob ng 6 na buwan. Sa kabila ng mga pagtatangkang pakalmayan siya ng kanyang kaibigan at ilihis ang kanyang isip sa ibang mga opsyon, hindi nagbago ang determinasyon ni Lin na hanapin ang magnanakaw, kahit na ipinahayag pa niya ang pagnanais na makaganti. Gayunpaman, matapos ang biglaang pagbabago ng isip, isinasaalang-alang ni Lin ang posibilidad na ang kanyang pinsan ay maaaring nagmana ng dagger mula sa kanyang lolo, at nagpa siya silang humingi ng karagdagang impormasyon mula sa kanyang pinsan. Sa kanyang galit, si Lin ay nagalit din sa lalaking responsable sa pagnanakaw. Si Ling ay nagulat nang bigla siyang bumahing, ang kanyang hindi paniniwala ay nagugat sa katotohanang lagi niyang ipinagmamalaki ang kanyang mahusay na kondisyon sa katawan, kaya't ang pag-atake ng trangkaso ay nakakalito. Sa kabila ng kanyang pagkalito, determinado siyang makabuo ng isang plano. Naisip ni Ling na maaari niyang gamitin ang disinfectant upang itago ang amoy ng trangkaso, kaya't mapipigilan itong makaakit ng ibang mga zombie. Gayunpaman, mabilis niyang tinanggap na ang pamamaraang ito ay malamang na magiging epektibo lamang sa mga lugar na may mababang densidad ng mga zombie. Wala siyang ilusyon na sa mga lugar kung saan sagana ang mga zombie, ang kanyang plano ay malamang na walang silbi. Si Ling ay umabot sa kailaliman ng kanyang bulsa at kinuha ang maliwanag na berdeng gel, inilahad ito kay Yearly. Kumikislap sa pananabik, agad na lumiwanag ang mukha ni Leon sa saya nang masigasig niyang tinanggap ang gel. Wala siyang sinayang na oras sa pagdila nito at nilunok ito habang siya ay nasisiyahan sa merienda. Biglang nakaramdam si Link ng kuryente, parang may dumapo na electric shock sa kanya. Ang nakakatakot na sensasyon ay bumalot sa kanya at sa takot, tinawag niya ang pangalan ni Leon. Si Lane ay bumagsak sa sahig. Ang kamalayan ay unti-unting nawawala, unti-unting bumalik ang kanyang mga pandama at natagpuan niyang nagigising siya. Sa simula, inisip niyang siya ay nangangarap, ngunit biglang pumasok sa kanyang isipan ang isang nakabibiglang kaalaman. Wala si Union sa paligid, isang alon ng takot ang bumalot sa kanya habang iniisip ang posibilidad na nawala na ang kanyang kontrol kay Yellen. Gayunpaman, isang nakakapagpatibay na damdamin ang bumalot sa kanya na nagpapahiwatig na ang koneksyon sa pagitan nila ay nanatiling buo. Nagdala ito ng pakiramdam ng mental na katatagan at lakas kay Ling habang nakatuon siya sa kanyang mahiwagang panghampas at ipinakita na si Ye Leon ay bumaba sa ibaba. Si Ling ay parehong nasa sabik at naguluhan sa pagbubunyag na ito. Alam niya mula sa karanasan na si Yearly Leon ay bihirang kumilos ng mag-isa at mas kaunti ang nakikilahok sa labanan, na nagdulot ng malalim na kuryosidad tungkol sa mga pangyayari na nag-udyok sa kanyang nag-iisang paggalaw. Si Ling ay bumaba sa hagdang bahay at nagulat nang makita si Ye na nakatayo sa tabi ng bintana, nakatingin palabas. Ang puso ni Linguist ay napuno ng saya sa pag-interpret ng kanyang presensya. Bilang tanda ng paggaling, lumapit siya mula sa likuran upang yakapin siya, ngunit sa kanyang pagtatangkang makipag-usap, napagtanto niyang nanatiling tahimik siya, na nagbigay daan sa kanyang pag-aakalang hindi pa bumabalik ang kanyang mga alaala. Sa kanyang pagsisikap na aliwin siya, itinuro niya na ang kanyang mga emosyonal na tugon at mga independyenteng galaw ay mga positibong palatandaan. Hinihimok siyang ipagpatuloy ang pag-unlad dahil ito ay magdadala sa kanya pabalik sa normalidad. Dahan-dahan at maingat na lumabas lamang upang makita ang mga kalye na pinuno ng mga zombie. Habang tinitingnan nila ang tanawin, biglang bumuhos ang mga zombie sa kanila. Oo, si Leon, na nagpapakita ng kahangahangang liksi at kakayahan sa labanan, ay nakipaglaban sa mga zombie sa isang matinding laban habang si Link ay nagmamasid mula sa isang ligtas na distansya. Hindi maiiwasang humanga si Link sa pambihirang kakayahan ni Leon. Isa at ang likas na lakas ng kanyang instinctual na kalikasan. Gayunpaman, hindi niya maalis ang pakiramdam ng hindi komportable na bumabalot sa kanya habang nasaksihan ang kanyang walang awa na kahusayan sa pag-aalis ng mga zombie. Maliwanag na, oo, ang mga patay ay walang iba kundi mga mababang nilalang na dapat alisin ng walang kahit anong pahiwatig ng empatiya. Si Link ay naguguluhan sa kaisipang kung paano ang mga taon ng pag-unlad ng mga instinct ay maaaring makaapekto sa kanyang pakikipag-ugnayan sa tao. Nangako siya sa kanyang sarili na kung sakaling siya ay maging banta sa mga buhay, gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya upang pigilan siya. Sa malayo, sa labas ng mga pader ng shopping mall, isang nakakatakot na tanawin ang nagbukas. Isang grupo ng mga zombie, ang kanilang mga walang buhay at nabubulok na anyo ay lumalapit na may nakabibinging determinasyon, papalapit sa dalawang pigira, isang lalaki at isang babae na nakatayo sa kanilang pwesto sa gitna ng
Sa likod ng mga nakaharang na bintana ng mall, narinig niya ang nakababahalang tunog ng mga patay na lumalapit. Bagamat siya'y nagulat, hindi niya maiwasang magtanong kung mayroon pang ibang mga nakaligtas na nangangailangan ng tulong. Habang ang mga zombie ay umuungal at naglalakad ng nakakatakot, mahigpit na hinawakan ng lalaki ang isang baseball bat sa kanyang mga kamay. Ang takot ay nakaukit sa kanyang mukha habang siya'y naghahanda na ipagtanggol ang kanyang sarili. Ang babae ay nagpakita ng kahangahangang katahimikan, ang kanyang pagkakahawak ay matatag sa isang nakatagong kutsilyo. Sa mabilis at sanay na galaw, inilabas niya ang talam mula sa kanyang takip at naglunsad ng isang matapang na atake laban sa papalapit na hukbo. Sa isang sandali ng walang pag-iimbot na katapangan, hinikayat ng babae ang lalaki na humanap ng kaligtasan sa loob ng mall habang siya ay matapang na nanindigan, nakikipaglaban sa mga zombie sa isang mabangis at walang humpay na labanan. Ang kanyang tiwala ay kumikislap mula sa bawat galaw at maliwanag na siya ay may mga pambihirang kakayahan na lampas sa karaniwang tao. Habang pinagmamasdan ni Link ang kahangahangang tanawin na nagaganap sa kanyang harapan, hindi niya maalis sa kanyang isip na marahil ang pagkikita na ito ay hindi lamang isang pagkakataon. Kasama si Yer sa kanyang tabi, inisip ni Link kung ngayon na ba ang tamang pagkakataon upang lumapit at mag-alok ng tulong sa mga ito. Isang natatanging babae na sa huli ay nagpasya na maglakad ng maingat at mabusisi patungo sa misteryosong figura na si Ling na naglalakad palayo kasama si Yearly mula sa lugar na iyon. Bigla niyang nakita na may isang tao na humihingi ng tulong. Iyon ang lalaking nakita niya sa shopping mall. Walang duda na siya ay sumisigaw. Nakita ni Link na narinig ng mga zombie ang sigaw at papalapit sa kanya. Patuloy pa rin ang lalaki sa paghingi ng tulong at nagdulot ito ng pagkabahala kay Link habang ang mga zombie ay pumapaligid sa kanya. Oo, tinanong niya ng maaga kung naiintindihan ang bag. Syempre may mga dahilan. Naisip ni Link kung ang babaeng iyon ay isang nakaligtas. Nakita niya na kung ang babaeng iyon ay may espesyal na kapangyarihan, mapapansin niya ang kakaiba sa simula pa lang, kaya't inilabas niya ang pang-ukit na nakuha niya mula sa isang tindahan at naghanda na makipaglaban mag-isa. Patuloy pa rin ang babae sa pakikipaglaban sa mga zombie. Sinabi niya sa lalaki na itigil ang pagsisigaw dahil ang boses nito ay umaakit ng mas maraming zombie. Sinabi ng lalaki sa babae na makakatulong sa kanila si Link pagkatapos noon. Napansin ng babae na si Ling ay nakikipaglaban sa mga zombie sa labas gamit ang kanyang kamanghamanghang kapangyarihang mahika at ang pangil na nakuha niya sa tindahan ni Wang. Si Ling ay nakikipaglaban ng mabuti at brutal na pinapatay ang mga zombie. Naisip ni Ling na ang kanyang mentalidad ay umunlad na, kaya't kaya niyang harapin ang tatlong zombie ng sabay-sabay. Kinokontrol niya ang mga zombie gamit ang kanyang mahikang panghampas at sabay-sabay silang pinapatay. Hindi naisip ni Ling ang mga iyon. Ang mga zombie ay mga zombie, sa halip ay inisip niya ang mga ito bilang maliliit na manika na dumarating sa kanya isa-isa. Si Link ay kamakaway, itinuturo ang kanyang pang-ukit at tinaga ang mga ulo ng mga zombie. Ang lalaki ay nanonood kay Link na pinapatay ang mga zombie at siya ay namangha. Hiniling niya sa babae na panoorin kung gaano katindi ang pakikipaglaban ni Link, ngunit hindi interesado ang babae. Ang lalaki ay nasa sabik na makita na mayroong tao na makakapagligtas sa kanila mula sa kaya't hiniling niya sa babae na lumabas sa daan. Nang sila'y lumabas, nakita nila na si Ling ay patuloy na nakikipaglaban sa isang lalaking tinatawag na Ling. Sumigaw si Ling nang mapansin ni Lee na siya ay nagulat dahil may daan-daang zombie sa likod ng lalaking iyon at ang babae, ngunit ang lalaking iyon ay humiling kay Ling na sumunod sa kanya. Sila ay tumakbo ng mabilis at nagtago sa likod ng isang pader. Sinabi ng babae na ang mga zombie ay hindi susunod sa kanila pansamantala. Nagsimulang mag-isip ang lalaki kay Ling para sa pagtulong sa kanila. Sinabi ni Sing sa kanya na huminto at sinabi rin ng lalaki na napakatalino ni Ling at ng kanyang kasintahan. Pinuri niya si Julian dahil siya ay mabilis tumakbo at may magandang tibay. Inihambing ng lalaki ang alien kay Shona na nagalit si Shona nang marinig iyon. Sinabi niya sa lalaki na simulan ang pagtawag sa kanya na Lo. Gusto sanang ipahayag ni Shona na hindi siya pag-aari ng sinuman, kaya't pinakalma siya ni Lo. Sinabi na okay lang at sila ay mga kaklase pagkatapos ng kanilang maliit na laban, si Lu ay naglink para makasama sila at hiniling na sumama siya sa kanila sa kanilang lugar at magpahinga. Marami silang beer, narinig ito ni Ling, pero may mga pagdududa siya tungkol kay Yeli. Akala niya si Yeli ay parang normal na tao, pero kung makilala nila ito ng mas mabuti, maaari nilang mapansin ang kakaiba. Si Ling ay ayaw talagang sumama sa kanila. Sinabi niya sa kanila na mayroon siyang ibang mga gawain na dapat tapusin, ngunit hindi pa handa si Lo na iwanan ang kanyang katulong kaya't nagsimula siyang mangulit. Ngunit sinabi ni Shona sa kanya na kung hindi nais ni Ling at Yearly na sumama, hindi sila dapat pilitin. Sa katunayan, may mga pagdududa si Shona. Nakita niya ang kutsilyo sa bulsa ni Ling at sinubukan itong nakawin, ngunit naunawaan ni Ling ang intensyon ni Shona.
At mabilis siyang kumilos kaya't nag-shoot siya ng flop sa lupa. Nalilito si Lu, tinanong niya si Shone kung ano ang ginagawa nito, hindi sumagot si Shone sa tanong ni Lu, ngunit tinawagan niya si Ling at tinanong kung saan niya nakuha ang daga, naiinis si Ling sa walang kwentang tanong, kaya't hindi siya nagbigay pansin, pero muling tinanong ni Shone si Ling kung saan niya nakuha ang daga, sumagot si Ling na nakuha niya ang daga sa isang tindahan ng kutsilyo. Nabigla si China at tinanong siya kung pumunta siya sa tindahan ng Wang, si Ling ay nagulat din nang marinig ang tanong ni Sean, gusto niyang malaman kung paano niya ito nalaman, sinabi niya na si Leon ay hindi natatakot, kaya ano ang naging dahilan kung bakit natatakot si Ling, sinabi rin ni Sean kay Ling na hindi siya nagmamalasakit sa kahit ano, lumapit siya kay Leon, niyakap ang kanyang kamay, at tinawag siyang kapatid, na mula ang mga mata ni Leon. Pinagsabihan siya ni Link at sinabi na maging normal gamit ang kanyang mahiwagang panghampas, si Yulia ay bumalik sa normal sa loob ng ilang segundo at ang kanyang mga mata ay naging itim mula sa pula, sinabi ni Link na ang taong iyon ay hindi makapagsalita para kay China na puno ng kuryosidad at maraming pagdududa, kaya't sinabi ni Mati Oli na siya ay isang magandang babae ngunit hindi siya nagsalita, ngunit si Shayna ay ayaw ipahayag ang kanyang kuryosidad at mga pagdududa kaya sinabi niya na sumama na lang sa kanya at magpahinga sa kanilang silid, si Shona ay humiling din kay Link na sumama sa kanila para magpahinga at sila ang mag-sponsor ng beer, hinawakan ni Shona ang kamay ng alien at pinilit itong sumama sa kanya, sinabi niya na matagal na siyang hindi nakakakita ng mga nakaligtas kaya gusto niyang makipag-chat, sinusundan sila ni Luen Ling, ngunit dahil nalilito si Link tungkol kay Leon, sinabi niya na sila. Nagkamali tayo ng maaga nang sumama kay Lu at Shona sa kanilang bahay. May iba pang mga lalaki at babae na naroroon, lahat sila ay nasa isang malaking silid. Naisip ni Link na maaaring nagtatawanan ng mga lalaking iyon at mga babae sa kanya, ngunit hindi siya komportable na makipagtalo sa kanila, naisip niya na hindi siya katulad nila dahil masaya lamang sila at iniiwasan ang mga dayuhan, kaya't lumapit si Link at humingi ng tawad sa kanilang mga host na sina Leo at Shona, ayaw ni Link na makakuha ng libreng pagkain at sinabi niya ito sa kanila, nagulat sina Shona at Leo, ngunit isa sa mga lalaking iyon ang nagsimulang makipag-usap. Okay si Ling at sinabi sa kanya na siya ay isang matapang na tao na dumating sa kanilang lugar kasama ang isang babae na nais niyang malaman kung kayang pakainin ni Ling ang babae sa kanyang sarili at hindi siya isang kagalang-galang na tao o babae. Tinanong din si Shona kung mayroon silang ibang mga tao na dinala kasama nila. Sinabi ni Shona na oo, gusto ng mga lalaking iyon at mga babaeng iyon na malaman kung ano ang dinala ni Lu at Shona para sa kanila na makain. Sinabi ni Lu na marami silang dinala mula sa supermarket sa timog na kalye, marami ring natirang pagkain sa supermarket kaya pwede nilang kunin ang mga dinala ni Lu at Shona at pagkatapos ay pumunta para sa mga suplemento na kukunin. Si Ling ay nabagot sa pakikinig sa kanilang pag-uusap. Naisip niya na napakaraming tao ang nakatira sa bahay, ngunit si Lu ay nasa sabik na nandyan si Ling sa kanilang tahanan. Gusto niyang ipakilala si Ling sa iba pang tao, kaya tinanong niya si Ling tungkol sa kanyang pangalan at sumagot si Ling na ang pangalan niya ay Ling. Ipinakilala din niya si Leon bilang kanyang kasintahan. Matapos malaman ang kanilang mga pangalan, si Lu ay nasa sabik na ibahagi ang mga pakikipagsapalaran na kanilang naranasan. Kaya't sinabi niya sa kanilang lahat na ang pag-ungol ay nakatulong sa kanila sa laban sa mga zombie, kaya't dinala ni Lu at Shona ang mga ito upang kumain kasama nilang lahat, ngunit ang lalaking iyon sa grupo ay hindi masaya, sinabi niya kay Lu na kasama nila si Shona, kaya't hindi na nila kailangan ng ibang tao. Sumang-ayon din ang ibang tao sa silid sa kanya, ayaw nilang magkaroon ng estranghero sa kanilang piling, ang pangalan ng lalaking iyon ay Lucian. Isang babae ang nagsabi kay Lu na itigil na ang pangungutya kay Ling, kakakain lang ni Ling kasama nila, ngunit napakabastos ni Lu, sinabi niyang gusto ni Ling ng libreng pagkain at ang iba ay pinapawalang sala siya sa kanyang sinabi, nang marinig iyon, sobrang natuwa si Lu, sinabi niyang itigil na ang pagsasabi ng ganoon tungkol kay Ling dahil marami na itong natulungan, kung wala siya, walang nakakaalam kung ano ang maaaring mangyari sa kanila. Ngunit hindi tumigil si Lu, tinanong niya si Lu kung paano titigil sa pagiging mabait at nag-aalok ng pagkain kay Liang at sa kanyang kasintahan dahil napakalimitado ng supply. Si Leo ay may pagkakataon na magsalita tungkol dito dahil hindi tumitigil si Lu, ngunit si Shayna ay nag-aalinlangan pa rin. Naisip ni Link na naaalala ni Shayna na pinagsabihan siya kaya't hindi siya nagsalita. Si Ling ay labis na nababato sa lahat ng ito, iniisip niyang ang lahat sa bahay ay nagtatawanan kay Lu. Nagtatawa sa kanya pero ayaw niyang makipagtalo sa mga tao na mahilig mag-enjoy at hindi nag-iisip tungkol sa mga estranghero sa sitwasyong iyon kaya't muli niyang tinanggihan ang anumang pagkain doon at nais na umalis sa lugar.
Si Luan at Shona ay parehong nagulat ngunit hindi tumigil si Lo at paulit-ulit na sinasabi ang parehong bagay sa kanya kaya't hindi nakapagpigil si Link sa kanyang galit. Sinabi niya kay Lo na maaari niyang kunin ang kanyang pagkain ngunit hindi siya dapat mag-isip. Nagsilbing master si Lo at galit din siya, pero hinawakan ni Ling ang kwelyo ng kanyang shirt at itinaas siya sa hangin. Sinuntok din ni Ling ang pisngi ni Lo, lahat ay naguguluhan at natatakot, pero hindi tumigil si Ling. Binigyan niya ng babala si Lo na kung makakapagsalita siya ng kahit anong salita na makakapagpagalit kay Ling, muli siyang sasampalin. Humingi ng tulong si Lo kay Shona. Sinabi ni Shona kay Ling na ibaba si Lo. Humingi ng tawad si Ling sa kanya, ngunit hindi kumbinsido si Lo dahil sinampal siya ni Ling. Nais malaman ni Lo kung bakit siya sinampal ni Ling, at muling tumawa si Ling nang marinig na siya ay nasa ere pa rin. Si Shona ay humiling kay Lo na humingi ng tawad para sa kanyang masasamang salita. Lahat sa silid ay natatakot at nakaupo lamang sa kanilang mga lugar. Akala ni Lo na wala siyang ginawang masama, ang gusto lang niya ay iligtas ang pagkain, pero napilitan siyang humingi ng tawad sa ganitong sitwasyon at hindi siya pinayagan ni Ling na umalis. Si Leia ay labis na nagdamdam at sinabi ito kay Ling. Sinabi rin niya na hindi niya inaasahan ang lahat. Lahat ng mga bagay na iyon ay mangyayari. Gusto ni Ling na malaman kung sino ang mga taong umaasa kay Leo at Shona para sa pagkain. Sinabi ni Lo na sila ay mga kaklase sa parehong boarding school. Sinabi rin ni Leo na si Lucian ay isang tao mula sa napakayamang pamilya, kaya't siya ay may masamang ugali. Sa mahabang panahon, hindi nila kailangang hanapin ang loser. Si China ang pinakakahangahangang tao sa kanilang grupo at gusto niyang makasama sina Ling at si Leon ay sumali sa kanilang grupo ngunit nagalit si Link dahil aalis si Leon kasama ang iyong Leon. Sinabi ni Link na wala siyang oras para pakainin ang masamang tao na si Lu. Sinubukan ni Shona na pigilan sila. Sinabi niyang madidilim na sa lalong madaling panahon kaya't makakapagpalipas ng gabi si Link at ang alien kasama nila. Sinabi rin ng China na maaari sanang naayos ang ugnayan ngunit oo, maraming pagsubok na haharapin si Leon kaya dapat nilang ipahinga ang kanilang lugar. Pero ang mga lingwista ay hindi handang makinig sa anumang sinabi niya, tiyak na makakahanap sila ng lugar para sa kanila sa natitirang bahagi ng lungsod. Ngunit hinawakan ni Shona ang kamay ni Ling at tinanong siyang huwag umalis. Nagulat ang mga lingwista at nais niyang malaman kung ano ang nais ni Shona mula sa kanya. Sinabi ni Shona na si Ling ay isang talentado at may kakayahang tao at nakikipaglaban din siya. Hindi siya natatakot sa kahit ano, kaya't magiging maganda kung makakatulong siya. Tumanggi si Ling na tulungan si Shona, ngunit hindi handang bitawan ni Shona si Ling, kaya't sinabi niyang wala siyang nasabing masama kay Ling at nais niyang manatili ito. Sinabi ni Shona na silang lahat ay mga mandirigma at may mga mahusay na kakayahan si Ling, kaya dapat siyang tumulong silang lahat na nakatali. Inalis niya ang kanyang kamay mula kay Shayna at sinabi na hindi siya makakatulong kapag ang mga lasing na tao ay kasangkot sa laban. Sinabi rin ni Ling na siya ang may kapangyarihan na pakainin silang lahat, ngunit tahimik siya tungkol doon. Kung nais ni Shona na pakainin sila sa tulong ni Ling, hindi niya iyon gagawin. Tinanong ni China si Ling kung tutulong siya sa kanila kung hindi sila kasangkot sa iba. Iling tumangging sabihin na sinabi ni Shona na sila ay mga estudyante mula sa No 3 Senior High School at X-City. Gusto niyang malaman kung narinig ni Ling ito. Sinabi ni Lynx na alam niya ang tungkol sa Key Senior High School at ito ay isang boarding school. Sinabi ni Shona na may ilan silang kaklase na naiwan sa paaralan nang umalis sila doon at naisip niyang dadalhin silang lahat kapag nakahanap sila ng taguan. Pumunta si China at ang iba pa niyang kaibigan sa paaralan muli, ngunit nahirapan silang makalapit. Kaya tinanong niya si Ling kung maaari siyang tumulong sa kanya na makapasok sa paaralan. Tinanong ni Ling kung ano ang makukuha niya kapalit at iyon ay nagdulot ng pagkabigla kina Shona at Lu. Nagalit si Shona at Lu sa kanyang asal at sinabi niyang hindi siya gagawa ng kahit ano ng walang bayad. Naging emosyonal si Leo at sinabi na dapat tumulong ang lahat sa isa't isa sa panahon ng sakuna. Ngunit naramdaman niya na ang mundo ay naging masama kaya't matagal na siyang nagnanais ng kapalit upang makatulong sa iba. Si Ling ay handa na sa kanyang sagot. Sinabi niya na ang kabaitan ay nakadepende sa kung anong sakuna ang kanilang hinaharap. Kapag ang mundo ay puno ng mga zombie, imposibleng magkaroon ng kaayusan at moralidad kasama sila. Mukhang okay si Shona nang marinig ang sagot ni Ling, kaya't naunawaan niya na ang hinihingi ni Ling ay talagang makatwiran. Ngunit si Shona ay may pagka-sarcastic, itinuturo niya ang pang-ukit na hawak ni Ling at sinabing nakuha na niya ang gusto niya dahil ang pinsan niyang si Lin ang gumawa ng pang-ukit na iyon. Sinabi ni Shona na siya at ang pinsan niyang si Lin ay parehong natutong mag-ukit mula sa kanilang lolo. Sinabi rin niya na mas magaling ang kanyang kakayahan kumpara kay Lin, ngunit walang duda na maganda ang pang-ukit, kaya siya
Sa isang bayadaling na nauna ng binayaran, nagulat siyang marinig ang pangalan ng isang lente na inisip niyang tiyak na isang payat na batang babae, ngunit siya ay may kakayahang magpanday ng mga espada at kutsilyo, at walang duda na ang kanyang mga gawa ay kahanga-hanga, kaya tiyak na siya ay may mahusay na kasanayan. Ipinahayag din ni Ling ang kanyang kalungkutan dahil inisip niyang namatay ito sa murang edad. Si Shona ay nagbigay ng pahayag na nakipagkasundo sila at kung nag-aalala si Ling para sa kanyang kasintahan, maaari niyang payagan itong makasama ang ibang tao sa bahay at aalagaan nila siya. Ngunit hindi pumayag si Ling, sinabi niyang okay lang siya kay Leon at iniisip niyang hindi alam ni Shona na si Year ay isang mutant na zombie. Kung iiwan niya ito kasama ang ibang tao sa bahay, tiyak na papatayin sila nito, kaya nang bumalik sila, anda na ang sitwasyon. Walang iba kundi mga tambak ng katawan si Shona na nagsabing nakakainis siya pero magaling naman siya sa pagprotekta sa kanyang kasintahan. Sinabi rin niya na magandang babae ang taong iyon kaya dapat itong pahalagahan ni Ling. Hindi nagsalita si Ling, iniisip niyang puno ng mga zombie ang campus ng paaralan at malamang napatay na ang karamihan sa mga tao roon. Naisip ni Ling na maaaring naisip din iyon ni Shona pero hindi niya ito ginawa. Gusto ko nang sumuko ngunit nalilito rin si Lin tungkol kay Shona. Hindi niya alam kung si Shona ay matyaga o isang simpleng babae lamang. Sa kabilang banda, pumunta si Lu sa silid kung saan nakaupo ang ibang tao. Sinabi niya sa kanila na pumayag si Ling na tulungan si Shona na hanapin ang mga guro at kaklase na iniwan nila sa paaralan nang sila'y umalis. Isang babae ang nalilito kung dapat ba silang pumunta roon dahil puno ito ng mga zombie, ngunit hindi nag-alinlangan si China. Hindi siya pinakinggan at sinabi nilang napag-usapan na nila iyon dati at siya ay babalik upang iligtas sila. Sinabi niya sa babae na kung hindi nag-iingat ang mga guro at kaklase, tiyak na mapapatay sila ng mga zombie at wala nang nasabi ang babae matapos sabihin ng isang lalaki sa grupo na may punto si Shona. Magiging makasarili na kilos kung hindi sila babalik doon para iligtas ang kanilang mga kaklase at guro. Sinabi rin niya na dapat silang pumunta roon ng sama-sama, ngunit tumanggi si Ling sa kanyang plano. Gusto ng lalaki na malaman ang dahilan, kaya't sinabi ni Ling na wala sa grupo ang mga kasanayan sa labanan. Madali silang magiging target ng mga zombie kung sabay-sabay silang aatakihin, at iniisip ni Ling na gusto nilang maging malapit kay Shona dahil hindi sila nakakaramdam ng seguridad. Hindi handa si Outer at Ling na magbantay kay China dahil si Ling ay nagpasya na hayaan ang grupo na umalis. Wala siyang dapat ipag-alala tungkol sa kanilang buhay. Ang tanging nais ni Ling ay makatulong kay China sa oras ng krisis. Si Ling ay sumang-ayon dito ngunit ang mga tao sa grupo ay natatakot. Naisip nila kung ano ang kanilang gagawin at kung paano nila maipaglabanan ang mga zombie. Ngunit ang lalaking nais makasama si Shona at Ling ay humiling na huwag mag-alala. Susubukan nilang gawin ang kanilang makakaya upang protektahan ang kanilang sarili at hindi sila mahuhuli. Nakaayos na ang plano, kaya't sinabi ni Ling sa lahat na matulog na at magpahinga. Maglalakad sila patungo sa paaralan sa umaga. Ngunit nagtanong si Shona kay Ling na maghintay. Sinabi niyang hindi siya makakatulog sa silid ng mga lalaki dahil hindi ito magiging maginhawa para sa kanya, kaya kailangan niyang makasama ang mga babae at makakapagpahinga si Ling kasama si Lin at ang ibang mga lalaki. Nag-isip si Ling ng isang bagay at pumayag siya, at bilang mungkahi, hiniling niya sa kanya na magpahinga. Si Shona ay nagduda sa pag-uugali ni Ling, nagtataka siya kung bakit napakabait ni Ling. Hindi siya sangayon sa mungkahi, alam niyang kailangan niyang kontrolin ang sitwasyon, maliban na lang kung may masamang mangyari. Kaya't sinimulan niyang kontrolin si Year. Dinala ni Shona si Alien sa kanyang silid at sinabi na matutulog si Year kasama niya at walang dahilan para magdagdag ng ibang masama dahil pansamantala lamang ang sitwasyon. Tinanong ni Shona kung papalitan ni Year ang kanyang damit bago matulog habang si Link ay nagko-control kay Alien at naririnig ang lahat. Lahat ng sinabi ni Shona, hindi siya nagsalita ng anuman kaya tinanong siya ni Sheena kung nahihiya siya tungkol dito at kung totoo iyon, kami ni Sheena ay makakatulong sa kanya na gawin iyon. Ngunit nag-aalala si Link na napakababa ng temperatura ng kanyang katawan. Naisip niya, paano kung may natagpuan si Sean habang tinutulungan si Yearly at nagbihis, naririnig at nararamdaman ni Link ang lahat habang siya ay kumokontrol sa alien. Naisip niya na ang mga babae ay naglalaro ng napakamadugong mga laro sa kanilang mga silid, ngunit maaari siyang gumawa ng isang bagay upang malito si Shona. Naisip ni Link na si Shona ang nagsimula ng larong iyon, kaya dapat lamang siyang sumunod sa kanyang binti. Sinabi ko na sa iyo na magbihis ka ng taon-taon at tumalon kay Shona at nagsimulang buksan o isara iyon ng napakabilis na nalito at nag-alala si Schoenfeld, pero walang balak si Shot na huminto at nakaramdam siya ng kakaiba.
Bagamat si Leon ay isang babae, may isang lalaki na nakatingin sa kanya habang nagbabago siya ng damit, kaya't nakaramdam siya ng hiya at sinabi kay Leon na dapat na silang matulog sa lalong madaling panahon. Naunawaan ni Link kung ano ang nararamdaman ni China, kaya inisip niyang nagsisisi siya sa sinabi ni China. Gusto lang ni Link na makialam kay Shona. Kaya tinutusan niya si Shona na isara na ito dahil huli na, sinunod ni Shona ang mga tagubilin, ngunit talagang nahihiya siya at nagsimula siyang umiyak. Agad na nauunawaan ang nararamdaman ni China kaya inisip niyang nagsisisi si China sa mga sinabi nito, gusto lang ni Link na guluhin si Shona. Sinabi ni China sa iyo, Leon, na hindi na siya magiging masyadong pasaway muli, kaya hindi na dapat ulitin iyon sa kanya. Naunawaan ni Link kung ano ang nangyari, at napagtanto niyang si China ay isang batang babae lamang na nag-flirt sa kanya. Inutusan ni Link si Yulia na ibigay ang mga bagay na malapit sa kanya. Sinabi ni Link sa alien na matulog, at ginawa niya iyon. Nang makita ni Shayna si Yulia na bumalik sa kama, siya ay nagulat. Ang ibang mga babae ay nanunood kay Shayna habang siya ay natatakpan lamang ng isang kumot. Nainis si Shona at sinabi sa kanila na matulog na, halos hating gabi na, pero si China ay gising pa rin. Sinabi niya sa kanya na maganda siya at kung mas madalas siyang ngumiti, mas magiging kaakit-akit siya. Sinabi rin niya na akala niya ay pinipilit ni Link na manatili siya sa kanya, pero nang malaman niyang hindi makapagsalita siya, naisip ni Shona na at hindi siya makakapagpabaya. Pagkatapos ay sinabi niya kay Leon na matulog na sila dahil kailangan nilang pumunta sa paaralan sa umaga at nagpasalamat siya. Una, naisip ni Link na mabigat ang mga responsibilidad na nasa kanyang balikat upang pakainin silang lahat, ngunit kalaunan ay naisip niyang siya ang humiling nito kaya wala na siyang magagawa. Kaya si Link ay nakatulog. Sa umaga, nagtipon ng lahat upang kumain ng kaunti. Ibinigay ni Lo ang ilang pagkain kay Ling at tinanong siya kung kailangan pa niya ng higit. Nakatago sa likod ng isang pader ang ibang lalaki at sinabi ni Lo na kinukuha nila ang kanilang pagkain ngunit hindi sila nag-aalaga sa kanila. Sinabi ng ibang lalaki na tumigil siya kung ayaw niyang matalo muli. Nagalit si Lo at sinabi sa lalaking iyon na siya ay isang duwag. Tinanong ni Ling ang grupo kung anong mga sandata ang mayroon sila. Sumagot si Believe na maliban kay Shaw na may broadsword, mga kutsilyo sa kusina lang ang mayroon sila. Sinabi ni Ling na mas mabuti pang walang armas kaysa sa ganitong sitwasyon. Sinabi niya sa iyo na maglaan ng kahit isa para sa bawat isa sa kanila. Dagdag pa ni Ling na ang isang zombie ay kaunting mas malakas lamang kaysa sa isang normal na tao. Matapos marinig na may isang lalaki sa grupo na nagsabing kung makakapagpakita sila ng kaunting tapang, maaari silang lumaban ng kaunti, si Lu ay nakikinig sa lahat mula sa likod ng pader at naisip niyang iniisip ng lahat na ang paglaban sa mga zombie ay madali. Sa totoo lang, hindi siya handang sumama sa grupo at labanan ang mga zombie. Nagsimula silang maglakbay patungo sa paaralan dahil kailangan nilang makarating doon bago maghapon. Si Shona ay umatake sa mga zombie gamit ang kanyang espada at pinatay ang mga ito. Hiniling niya sa grupo na sumunod sa kanya. Si Lu ay nagkaroon din ng tapang at nagsimula ring pumatay ng mga zombie gamit ang kanyang kutsilyo. Si Ling ay nanunood sa grupo mula sa kaunting distansya at naisip niyang maganda ang kanilang pagtutulungan. Kung hindi masyadong masikip ang grupo, madali sana silang makapagpabalik sa mga zombie. Isinara ni Link ang kanyang mga mata at sinimulang kontrolin ang kanyang mahika na panghampas. Sa pamamagitan nito ay nakokontrol niya si Leon. Naalala ni Ling na mula pa noong taong 8, hindi na siya interesado sa pagkuha ng mga gel mula sa mga ordinaryong zombie. Kung kinakailangan para sa kanyang ebolusyon, kailangan niya ng mas maraming mutant na zombie, ngunit talagang mahalaga ito, kaya't naisip ni Link na nakita niya ang mga mutant na zombie sa boss at sa compartment ng tindahan ng kutsilyo. Kailangan niyang maghanap sa mga ospital, mall, paaralan, at iba pang lugar kung saan may mga tao upang makahanap ng iba pang mutant na zombie. Nais din ni Ling na kapag umabot sila sa paaralan, mag-isa siyang pupunta. Ayos lang kung may mga mutant na zombie sa paaralan. Halos nakarating na sila sa paaralan pero bigla na lang may isang kamay na lumabas sa salamin ng pinto at hinaila ang isang lalaki sa grupo papasok. Ang lalaking iyon ay umiiyak na humihingi ng tulong. Naguguluhan ng lahat, biglang tumalon si Link at pumasok sa loob sa pamamagitan ng salamin na pinto. Hawak ang kanyang pang-ukit. Patay na ang lalaking iyon dahil sa zombie, ngunit nakontrol ni Link ang sitwasyon at sa huli ay pinutol niya ang zombie sa gitna gamit ang kanyang pang-ukit. Tumakbo si Shona patungo roon upang malaman kung ano ang nangyari sa lalaking iyon. Ngunit sinabi ng mga Link na wala nang dahilan para makita siya dahil patay na siya. Lahat ay nalungkot. Nakatayo ang grupo doon kung saan nakahiga ang katawan ng lalaki sa sahig. Si Shona ay malungkot. Iba pang mga babae ang nagtanong kay Shona kung ano ang gagawin nila, ngunit si Shona ay huminto sandali bago sumagot.
Sinabi niyang magpatuloy lang, napansin ni Ling si Shona at naisip niyang si Shona ay isang hanggal na babae dahil siya ay matatag sa mga kritikal na sandali. Sinabi ni Ling kay Yaya na sumama sa kanya, ngunit hindi natuwa si Lu sa kanilang desisyon. Kaya nang hilingin ng kanyang kaibigan na sumunod sa kanya sa pamamagitan ng paghila sa kanyang kamay, nagalit siya at sinabi sa kanyang kaibigan na huminto. Sinabi ng kanyang kaibigan na dapat silang sumunod sa kanila dahil nagsimula na silang umalis, ngunit sinisi ni Lu ang kanyang kaibigan para doon. Sinabi ni Lu sa kanya na dahil sa kanya, napilitan silang pumunta sa paaralan at isang tao ang nawala ng buhay dahil dito. Patuloy pa ring sinubukan ng mga kaibigan na kumbinsihin siya. Tinanong niya si Lu kung paano sila makakaligtas kay Shona at sinabi ni Lu na wala na sila roon. Idinagdag din niya na si Ling ay masyadong malupit na. Sa kanila ginagawa ka ni Lincoln na gustong gawin din ang parehong bagay sa kanila at kung ano ang mangyayari pagkatapos, ngunit si Louis ay hindi nasa tamang kalagayan upang marinig ang mga bagay na iyon. Sinabi niya sa kanyang kaibigan na kahit nasundan nila si Shona, wala silang magagawa. Si Lou ay galit na galit dahil sa pagkatalo sa kanya at hindi rin siya masaya kay Shona. Kaya't sinabi ng kaibigan ni Lu na magiging kapaki-pakinabang para sa kanila kung may ilang tao pang natira, kaya't dapat ay pinasaya ni Lu si Shona dahil umaasa siya sa kanya. Sinabi rin niya kay Lu na dapat siyang maging mas matalino dahil si Shona ay hindi magiging girlfriend ni Lu. Nagpalala ito ng galit ni Lu. Sinabi rin ng kanyang kaibigan na si Linggo ay hindi matitinag kaya't hindi makakagawa ng masama si Lu sa kanya. Ang galit ni Lu ay naging nakakainis sa kanyang kaibigan na si Chang at sinabi niya na siya ay isang traidor. Ang galit ni Lu kay Linggo at Shona ay naging labis na hindi mapapasan, ngunit hindi nakinig si Chang kay Lu. Pumunta siya sa grupo kahit na tinatawag siya ni Lu na isang mapagkunwari. Ang grupo ay nasa labas ng isang gusali at nakatingin mula sa isang tagong lugar habang ang mga zombie ay naglalakad-lakad sa paligid. Bigla, sinabi ni Shona sa kanila na dapat nilang pamahalaan na ilayo ang mga hukbo. Si Luan ay nakarinig sa kanila at nalito. Sinabi ni Shona na siya ang magiging atensyon ng mga zombie at habang nangyayari yon, si Linggo ay papaluan sila. Pero sinabi ni Link na hindi siya sang-ayon doon at sinabi rin niyang siya ang mag-aakit sa kanila. Nagulat si Shona nang marinig yon, pero sinabi ni Link na maghanap siya ng lugar na may tatago at kapag nagsimula ng magtipon ang mga zombie patungo sa kanya sa kalye, makakapagdaan ang grupo sa lugar na iyon agad. Hindi kumbinsido si Shona kaya tinanong niya si Ling kung sigurado siya dahil handa si Shona na gawin ang gawain, pero humiling si Ling na umalis na sila. Bigla, nakaramdam si Lincoln ng kamay sa kanyang balikat. Ito ay si Lu. Siya ay labis na emosyonal matapos marinig ang desisyon ni Ling, kaya nais niyang pasalamatan si Ling sa ngalan ng lahat. Akala mo gusto lang niyang umalis dahil ayaw niyang magbantay sa grupong iyon, ngunit hindi lang iyon ang dahilan. Nais din ni Ling na kung si Sheena ang pupunta upang ilihis ang mga sundalo, hindi na siya babalik, kaya mas mabuti kung si Ling ang gagawa ng trabaho. May isang tao na lumapit kay Sheena upang sabihin ang isang bagay, ngunit pinigilan siya ni Sheena at hiniling na magtago. Humiling din si Sean kay Ling na mag-ingat. Humiling si Ling ng 5 minuto lamang upang makahanap ng lugar at sinabi na pagkatapos noon ay magkakaroon ng zombie party. Talagang nalito si Shona nang marinig yon. Pumasok si Ling sa isang gusali na tinatawag na Link Phone kasama si Yearly. Pagpasok ni Ling sa lugar na iyon, may 3 zombie na naroroon. Nang pumasok si Ling, sinubukan siyang atakihin ng mga zombie, ngunit nagsimula si Ling na kontrolin sila gamit ang kanyang mahiwagang panghampas. Naisip ni Ling, hindi niya makokontrol ang mas maraming zombie kapag kinokontrol ang alien, kaya ang pagkontrol lamang sa 3 zombie ay magiging isang magandang ideya. Pumunta si Ling sa lugar kung saan may mga telepono sa lahat ng dako. Ikinoon niya ang ilang telepono sa mga zombie at binigyan ng telepono ang isang zombie. Ikinoon niya ang external stereo sa pinakamataas na volume at umalis sa lugar habang ang mga kontroladong zombie ay sumusunod sa kanya. Ikinabit ni Ling ang external stereo at ang mga zombie ay tumakbo patungo sa isang gusali na may mga telepono sa kanilang mga leeg. Nandoon ang mga bubuyog sa labas. Ang mga zombie na iyon na kontrolado ay tumakbo habang sinusundan ang alon ng stereo tulad ng sinabi ni Ling sa kanila. Bigla, bawat zombie sa labas ay sumunod sa parehong alon. Sa kabilang banda, si Shona sa grupo ay nakahanap ng lugar upang magtago, ngunit si China ay nakatingin kay Ling habang inutusan ang mga zombie na sundan ang alon pataas at pababa. Naalala ni Shona ang sinabi ni Ling tungkol sa agarang pagdaan kapag ang mga zombie sa kalye ay nagtipon. Patungo sa kanya, si Schoenfeld ay nag-iisip na si Ling ay isang tanga, ngunit humiling siya sa kanyang grupo na agad na kumilos. Lahat ay kumikilos at si Shona ay nag-iisip tungkol kay Ling at kay Yearly na pareho silang nasa ospital.
Ang mga zombie sa kalye ay nagtipon-tipon at nagsimulang umakyat sa gusali. Si Lu ay nagtanong kay China na umalis, ngunit si China ay nasa kanilang mga isip pa rin. Bigla, nakita niya si Ling at Ye Leon na tumatakbo papunta sa kanila. Sinabi ni Ling kay Shona na lumipat at iyon na ang lahat na magagawa niya. Isang zombie ang nahulog mula sa gusali at bumagsak sa kalye, at napansin ng ibang mga zombie sina Shona at Ye Leon na tumatakbo, kaya't nagsimula silang humabol sa kanila. Si Ling ay humawak sa magkabilang kamay ng China at ng mga alien at sinabi sa kanila na tumakbo dahil maraming mga zombie ang humahabol sa kanila. Tinanong ni China si Ling kung ano ang dapat nilang gawin sa sitwasyong iyon. Sinabi ni Ling sa kanya na maghanap ng masisilungan dahil imposibleng labanan ang lahat ng mga hukbo sa isang malawak at bukas na lugar. Pumunta sina Ling, Shona, at Leon sa lugar kung saan nagtatago ang lahat, ngunit kahit na naroon ang mga zombie, hindi sila makapasok sa lugar dahil sa sobrang ingay na nagdudulot ng inis kay Leon. Ngunit si Ling ay humihingi ng tulong na sumigaw at huminto dahil nais niyang patayin ang mga sundalo isa-isa. Kaya nang pumasok ang mga zombie sa gusali, lahat sila ay nagsimulang umatake sa kanila isa-isa at patayin sila. Ang ibang mga babae ay may mga kutsilyo sa kanilang mga kamay ngunit sila ay natatakot. Si Lu at isa pa ay natatakot din. Iniisip nila kung ano ang maaari nilang gawin sa sitwasyong iyon. Bigla, dalawang zombie ang pumasok mula sa hagdang bato at nagulat ang grupo na nagtatago. Isa sa mga batang nahuli sa harap ng mga hukbo at sa takot ay humihingi siya sa mga hukbo na umalis. Ngunit isang chong ang nagtulak sa kanya patungo sa mga zombie. Ang batang iyon ay umiiyak na humihingi ng tulong at naunawaan na may nagtulak sa kanya. Isang zombie ang papalapit sa isang babae at umuungal. Ang babae ay natatakot ngunit inisip niyang mamamatay siya sa araw na iyon. Ngunit bigla, si Ye Leon ay lumitaw gamit ang kanyang mahusay na kasanayan sa pakikipaglaban at inatake ang mga hukbo. Kinuha niya ang kutsilyo mula sa kamay ng babae at pinatay ang zombie. Lahat ay nagtaka ako nang makita na isang minuto bago ang insidente, sina Shona, Ling at Leo ay nakikipaglaban sa ibang mga zombie. Marami silang napatay, pero marami pang ibang mga linguist ang kumokontrol sa mga zombie at pinapatay ang mga ito. Pero bigla siyang nakaramdam ng isang bagay at naunawaan na hindi na kayang kontrolin ni Link ang ibang zombie pansamantala dahil umabot na siya sa kanyang limitasyon, kaya mayroon siyang China. Leo na humakbang pabalik ng kaunti at pabagalin ang takbo. Sumasang-ayon silang dalawa ngunit tinanong ni Lu si Ling kung ano ang susunod na gagawin. Si Ling ay nag-uukit ng kanyang pangil sa dibdib ng isang zombie at sinabi kay Lu na alagaan muna ang kanyang sarili. Inutusan din niya si Leon na patayin ang iba pang dalawang zombie ngunit huwag masyadong ipakita ang kanyang mga kakayahan. Agad na tumalon si Leon at pinatay ang mga zombie. Bawat zombie ay napatay at nakahiga doon. Si Leo ay natatakot noon. Ngunit nang makita niya ang mga patay na zombie, siya ay huminga ng maluwag. Sa China, dahil may dalawang tao ang nawawala, sinabi ni Lu na nakita niyang umakyat ang dalawang tao sa itaas habang nagaganap ang laban. Matapos marinig iyon, hiniling ni Shone kay Lu na umakyat at tingnan, ngunit pinigilan sila ni Link at sinabi na tiyak na patay na ang mga iyon sa oras na iyon. Sinabi ni Link na ang mga zombie ay nasa unang palapag, pero nasa ikalawang palapag sila, kaya't hindi makakaakyat ang dalawang tao nang hindi napapatay. Bigla, narinig nila ang napakaabala at nakakainis na tunog. Labis na nag-aalala si Shona para sa kanyang grupo. Naisip niyang 4 na tao na ang napatay at baka hindi na niya mailigtas ang iba. Pero si Link na nasa tabi niya ay nagsabi na hindi ito kasalanan niya. Sinabi rin niya na maaaring mas masahol pa ang sitwasyon at kung makakalabas si Shona mula sa kanyang grupo patungo sa kanilang unang taguan. Nagpasalamat si Shona kay Ling sa pag-aaliw sa kanya. Iniisip niya si Ling at si Yeye at kung gaano sila katatag. Sa kabilang banda, may isang batang lalaki na nagngangalanghaw na inaakusahan si Wong sa nangyari sa kanila. Sinabi niya na kung hindi pinilit ng isa na pumunta roon, wala sanang nangyari. Natatakot si Wong. Sinasabi kung paano siya pakawalan ngunit kung paano niya gustong patayin siya gamit ang kanyang kutsilyo. Pumunta si Shona doon at tinutukan siya ng armas at sinuntok siya ni Lu. Biglang napansin ni Ling ang kanyang malupit na mukha. Hindi siya natatakot kahit kaunti, ngunit may isang tao na gustong pumatay. Sinubukan ni Lu na kalmayan siya at sinabi na ang mga armas na iyon ay hindi para itutok sa kanyang sariling mga tao. Isang beses, pinabayaan niya ang kanyang galit at sinabi kay Lu na siya ay ayos lang. Sinabi rin niya kay Lu na baka nakakaramdam siya ng nerbiyos. Dapat ay pinayagan na siyang umalis dahil tapos na ang laban. Kaya't sinabi ni Shona sa kanila na umalis na. Napansin pa rin niya si Wong. Kaya't si Wong ay lumapit kay Link na nakangiti. At kung bakit si Ling ay nakatingin sa kanya, wala namang sinabi si Ling sa kanya. Sinabi lang niya sa kanila na umalis. May isang pintuan sa paglabas sa Watch Chain Supermarket sa supermarket na iyon.
Nakakita ng isang halimaw na zombie na may pulang mata at umuungal na parang demonyo. Narinig ng zombie ang isang tunog sa pinto at nagsimula itong umungal ng mas mabangis. Si Ling, Shona, Lu, at ang grupo ay pumasok sa pintuan ng supermarket na may kadena. Pumasok sila sa supermarket at nang makita nilang walang tao, sinabi ni Luz na walang sino man doon. Humiling si Shona kay Ling na pumasok at maghanap at sila ay magbabantay para kay Ling. Sinabi ni Ling na maghiwalay sila at magkita sa pasukan. Sinabi ni Shona sa kanyang dalawang kaibigan na sumunod sa kanya at ang natitirang grupo ay maghanap sa paligid upang makita kung makakahanap sila ng kapaki-pakinabang. Pumasok si Ling kasama ang alien at naisip na pagkatapos ng laban, bumuti ang kanyang mentalidad. At ang kanyang pag-unawa ay talagang umunlad na nagpapadali sa kanya na alalahanin ang bawat munting detalye. Naisip din niya na may nagmamasid sa kanya mula nang pumasok siya sa supermarket at dahil dito, palagi siyang nakakaramdam ng hindi maganda. Bigla ang nakita ni Link na oo, ang mga mata ni Leon ay naging pula, tila may nais siyang makamit. Naisip ni Link kung ano ang maaaring makaakit kay Juliana sa oras na iyon, siguro isang mutant na zombie. Pareho silang nakarinig ng isang walang kalaban-laban na iyak, kaya tumakbo sila patungo sa tunog. Sa kabilang banda, si Lu ay nanunood ng isang mutant na zombie na kinakain ang kanyang kaibigan habang ang kanyang kaibigan ay umiiyak ng tulong. Ang zombie ay umuungal at nakita niya si Lu at tinugis siya, nakahiga at malapit na silang magtagumpay sa oras na iyon. Humingi si Lu ng tulong kay Limbo at nakita ni Lincoln na may mutant na zombie. Si Yulia ay tumalon na patungo sa zombie, kaya nang tinawag ni Ling ang alien, hindi siya tumigil. Hawak ng mutant na zombie si Lu, ngunit nakita niya si Ling at karaniwan na lang ito. Lu at lumapit kay Ling, nakita ni Lincoln na ang zombie ay napakamakapangyarihan at iba sa mga nauna niyang nakatagpo, kaya't naisip ni Link na kailangan niyang patayin ang zombie bago ako dumating. Sinimula ni Link na kontrolin ang alien gamit ang kanyang mahiwagang panghampas at inutusan si Aster na pumatay sa zombie. Si Ling ay nasa harap ng zombie habang si Year Leon ay nasa likod nito. Ang mutant na zombie ay umuungal na parang demonyo, ngunit si Ian ay sumugod mula sa likuran at inatake ito. Ako si Lin, nagaling sa harapan na may dalang pang dagger at inatake siya, ngunit ang mutant ay napakalakas kaya hindi siya napatay. Nag-isip si Link ng isang segundo at nakaisip ng ibang plano. Nagsimula siyang mag-focus at pinigilan ang leeg ng mutant gamit ang kanyang mahiwagang panghampas. Hindi ito madali dahil sabay niyang kinokontrol ang mga mutant na zombie. Inutusan niya ang kanyang panghampas na umunlad at mahigpitan ang mga ito. Mas matibay ang hawak ni Newton sa leeg matapos ang mahabang sigawan at pag-atake, at hinayla ang berdeng gel mula sa ulo ng mutant. Walang duda, patay na ang mutant. Dumating sina Shona at Lu sa lugar na iyon na tumatakbo. Gusto ni Shona malaman kung ano ang nangyari, ngunit nang makita niya ang isang halimaw, isang zombie na nakahiga at patay sa harap ni Ling, siya ay naguluhan. Si Ling naman ay nakakaramdam ng pagod, SHH. Tinanong ko siya kung ayos lang siya, sumagot si Ling ng oo at inilagay ang berdeng gel sa bulsa ng kanyang jacket. Nalaman ni Ling na ang kanyang pag-iisip ay umunlad pagkatapos ng laban at ang kanyang koneksyon sa alien ay mas naging matatag, kaya't maaaring makontrol niya ang mga mutant na zombie ng magkasama. Ang banta ng kanyang mga iniisip ay nabasag nang makabalik ng ulirat si Lu at humingi ng tulong. Sinabi ng China na may masamang balak ang isang bendahe na asol ng si Lu ay nagmamanage sa kanya. Sinabi na kung gusto ni Link, maaari siyang nailigtas. Mas galit siya kaysa dati. Isang kaibigan ni Sean ang nakahiga roon at humihingi ng tulong kay Shona, ngunit siya ay nahawahan at wala ng pag-asa na mabuhay, kaya't pinatay siya gamit ang kanyang espada. Natatakot ang kanyang mga kasama na makita iyon kaya't sinabi niya na mahalagang gawin ito. Mas lalo siyang magdurusa kung mananatili siya roon ng mas matagal. Labis na malungkot si Shona at napansin ni Ling na nais ni Shona na malaman kung paano napatay ni Ling at Yearly ang isang mutant zombie sa napakaikling panahon, kaya't tinanong niya ito kay Ling. Ngunit hindi siya sumagot ng malinaw, sinabi lamang niyang mahirap ang laban at siya ay nasaktan. Naunawaan ni Shona na may itinatagong lihim si Ling sa kanya, ngunit hindi niya alam kung ano yon. Biglang dumating si Lu at sinabi kay Shona na nais niyang sabihin sa kanya ang isang bagay. Sinabi ni Shona na dapat ay sumama si Ling sa kanila. Sinabi ni Lu na hindi siya makakaligtas dahil ang kulay ng kanyang sugat ay parang sa isang zombie. Magbabago siya sa isang zombie kung hindi nila siya maiiwan. Sinabi ni Shona na nahulaan niya iyon, ngunit nais ni Lu na malaman kung ano ang maaari nilang gawin. Iminungkahi ni Lu na dalhin siya kasama nila, ngunit agad na tumanggi si Shona. Sinabi ni Shona sa kanya na lahat ay nagtago kay Lu kaya't hindi posible na isama si Lu sa kanila. Tinanong ni Lu siya kung ano ang dapat nilang gawin at humarap si Shona kay Ling.
Ngunit sinabi ni Link na hindi siya makikilahok sa usaping iyon dahil sinabi na niya iyon bago siya dumating para sa laban na ito, kaya't sinabi ni Sheena ng malakas na iwanan ng ilang pagkain para kay Lo, kung siya ay buhay at hindi nagbago sa isang zombie, dadalhin sana nila si Lo kasama nila nang bumalik sila sa kanilang lugar. Naisip ni Link na hindi ito magugustuhan ni Lo at masayang masaya. Si Shona at Lo ay pumunta upang kumbinsihin si Lo. Sinabi ni Shona na hindi siya mahahanap ng mga zombie dahil ang opisina na kinaroroonan ni Lo ay nakatago. Sinabi rin niya na hindi siya maaaring mag-risk. Pagbalik nila mula sa paaralan, susuriin nila si Lo at dadalhin siya kasama nila. Si Lo ay parehong naiinis at galit, ngunit pumayag siya sa kanila. Kaya't hiniling ni Shona kay Lo na umalis mula roon. Walang duda, malungkot si China, ngunit nag-isip si Link tungkol dito. Ano ang mas sadistiko, ang pagpatay sa isang kaibigan na malubhang nasugatan o ang iwanan ng isang kaibigan sa likod? Akala rin ni Shona na tama ang kanyang ginagawa, ngunit ang isang taong makasarili tulad ni Lo ay kayang isakripisyo ang lahat para lamang makaligtas. Bigla, may pumasok na ibang isip sa kanyang isipan. Naisip niya na posible na kapag ang isang tao ay nasugatan ng isang mutant na zombie, ang taong iyon ay magiging mutant na zombie, kaya't si Lo ay maaaring magbago sa isang mutant na zombie. Nakarating sila sa ikatlong mataas na paaralan. Naghihintay sila sa labas ng gusali. Ang mga Link sa lugar ay napakatahimik kaya't nagduda siya na magkakaroon ng anumang problema. Sinabi ni Lo na nang sumiklab ang sakuna, karamihan sa mga tao ay tumakbo palabas, tanging ilang estudyante at guro ang nanatili, kaya tiyak na maraming zombie ang nasa loob ng gusali. Bigla, nakaramdam si Link ng isang bagay. Naisip niya na ang mga boarding school ay maaaring maging magandang lugar para sa mga zombie. Hindi nila kailangang magdasal doon ngunit makakapatay sila ng marami. Kaya't ang pag-usbong ng mga mutant na zombie ay natural. Naputol ang mga iniisip ni Leon. Naunawaan niyang may kahulugan ang nararamdaman. Siguradong naramdaman ni Yulia ang mga mutant na zombie. Kaya't ganito ang kanyang pakiramdam. Sinabi ni Shona sa kanya na pumasok na, pero sinabi ni Ling na maghintay siya. Sinabi rin niya na nasira ang kanilang kooperasyon nang umabot sila sa pasukan ng supermarket. Nabigla si China nang marinig iyon, ngunit sinabi ni Ling sa kanya na nagbago na ang kanilang mga landas at dapat silang maghiwalay. Mukhang nag-aalala si Shona, ngunit pinasalamatan niya si Ling sa simula. Pareho nilang nais na mag-alok ng kaunting pagkain kay Ling dahil kakailanganin nila ito sa daan, ngunit tumanggi si Ling na tanggapin ito at sinabi kay Lo na itago na lang ang mga iyon. Sinabi rin niya kay Shona na kailangan niyang gawin ang isang bagay sa paaralan at maaaring magkita silang muli. Oo, pumasok sina Leon at Leyeng sa paaralan habang pinapanood sila ni Shona. Naisip ni Ling na tiyak na may mga mutant na zombie dahil muling naging pula ang kanyang mga mata. Lumapit si Ling sa harap ng elevator at nagulat siya nang makita na gumagana pa ito. Hindi siya handa para sa laban, ngunit walang ideya si Ling, kaya't sinubukan niyang kontrolin si Yeli gamit ang kanyang magic whip. Naisip niya na maaaring maraming mutant na zombie ang nagtatago sa elevator. Matapos makita ang reaksyon ng mga alien, sinabi ni Ling kay Yeli na umatras at naghagis ng bato sa switch ng elevator upang ito'y huminto. Naka-ready si Ling na may 2 dagger sa kanyang mga kamay nang bumaba ang elevator sa unang palapag. Narinig ni Ling ang ugong ng isang mutant na zombie. Isang kamay ang lumabas mula sa elevator at isang mabangis na mutant na zombie ang sumulpot. Ang zombie ay umuungal na parang halimaw. Inaasahan nito ni Ling at inatake ang zombie gamit ang kanyang mga dagger, ngunit nahawakan ng zombie ang parehong dagger gamit ang kanyang mga kamay at muling umuungal. Napagtanto ni Ling na ang mga kamay ng mutant ay napalakas, kaya't hindi nakasakit ang kanyang mga armas. Hiniling ni Ling kay Yeli na atakihin ang mutant, ngunit napakalakas ng mutant. Nakipaglaban siya kay Yeli at kay Ling Nang. Sinubukan ni Ling na saksakin siya gamit ang kanyang mga pangatsara, ngunit ang mutant ay tumayo laban dito at umuungal. Mas nakatuon at mabilis si Ling, at gamit ang kanyang umunlad na mahika, pinukol ang kanyang whip at tinawag si Leon upang umatake muli. Inatake siya ni Leon at pinutol ang kanyang kanang kamay. Ang mutant ay umuungal ng masidi. Naisip ni Ling na kapag umabot ang mga mutant na zombie sa mas mataas na antas, hindi madali silang kontrolin. Ngunit nang mawala ng isa sa kanyang mga kamay ang mutant, siya ay naging mahina. Kaya't humiling si Ling kay Yearly na atakihin siya muli. Inatake ni na Alien at Link ang mutant zombie muli at humiling si Ling kay Yearly para sa panghuli.
Inatake at kinontrol ni Ling ang mutant gamit ang kanyang panghampas, ikaw ay umatake sa kanya at inilabas ang isang berdeng gel. Si Ling ay huminga ng maluwag, ibinigay ng unyon ang gel kay Ling at nakita niyang ito ay isang bagong uri ng gel, mas mabuti kaysa sa nakaraang isa. Nais ni Yela na kainin ang gel na iyon, ngunit sinabi ni Ling na ito ay isang napakamapanganib na lugar kaya hindi siya dapat magkaroon ng gel. Ibinalik ni Ling ang trabaho sa loob ng isang pakete. At itinago iyon sa bulsa ng kanyang jacket, kailangan niyang kumilos ng maingat dahil magkakaroon ng mas maraming mutant zombies. Naghanda sila ng maaga, at nang makita ni Lincoln ang mga mutant zombies, sinalakay nila ito at pinatay ang mga ito. Pagkatapos ng bawat pagpatay, ibinigay ni Leon ang mga gel kay Ling. Si Ling ay mukhang pagod na pagod nang ibinigay sa kanya ni Leon ang isang gel. Nakita niyang ordinaryo ang kulay nito, may kabuoang 8 gel siya noon, ang 2 gel ay mukhang ordinaryo sa kanya, ngunit ang iba ay talagang maganda. Sinabi na sa kanya ni Ling kanina na ang mga gel na iyon ay makakatulong sa kanya upang muling umunlad, naisip ni Ling habang siya ay nagkokontrol. Si Leon ay hindi nakaramdam ng paghihiwalay sa kanila, tila siya ay bahagi ng katawan ni Ling, akala niya ay magagawa niyang kontrolin ang mga mutant na zombie kasama ang kanyang kasalukuyang pag-iisip, ngunit ang tanging problema ay ang mga pisikal na issue ni Ling. Sinabi niya na talagang pagod na pagod siya pagkatapos makipaglaban ng buong umaga, ngunit ang bagay na labis na nagulat sa kanya ay ang lakas ni Leon, hindi siya mukhang pagod kahit kaunti. Inalis niya ang lahat ng mas matibay na gel sa kanyang bulsa muli at nag-isip tungkol sa pagiging mas malakas, ngunit humiling siya kay Leon na ibigay ang kanyang kamay dahil talagang pagod na siya. Malapit na si Shona sa kanyang grupo sa silid-aralan, kaya't binalaan ni Shona ang lahat na mag-ingat. Nagduda si Lo na pagkatapos ng lahat ng ito, hindi na posible na buhay pa ang kanilang mga kaklase at guro. Sinabi niya ito kay Shona. Isa rin ang nagsabi na wala silang pagkain o inumin kaya kung nandyan pa sila, hindi na sila buhay. Sinabi ni Shona sa kanila na handa siya para doon. Sinabi rin niya na nagbigay sila ng pangako sa kanilang mga kaklase at guro kaya dapat nilang tuparin yon. Handa si Shona sa kahit anong mangyari kasama ang kanyang espada. Nang magtanong ang iba kung anong nangyayari, kumatok si Shona sa pinto ng silid-aralan at may nagtanong kung sino ang nandoon. Masaya si Shona at ang kanyang mga kaibigan na malaman na buhay ang mga tao roon. Sinabi ni Shona na siya iyon at dumating siya para kunin sila. May isang lalaki na nagbukas ng pinto na tinatawag si Sean sa pangalan niya. Ang mukha at mga damit nito ay puno ng dugo. Tinanong ni Lu si Guro Wang kung ano ang nangyari sa kanya, ngunit nagduda si Shayna. Sinabi niya sa kanyang grupo na maghintay at tanungin ang guro kung may higit sa 20 guro at estudyante nang umalis sila, at kung hindi sila inatake ng mga zombie, paano kaya iilang estudyante lamang ang nakaligtas. Sinabi ni Guro Wong na sila na lamang ang naligtas, ngunit sa hindi inaasaang pagkakataon bigla niya na lamang nagpagtanto na kinain na nila ang kanilang kapwa kasamahan.